Correct, kasi parang, ano, no, parang this is a new team, love team, di ba? Parang sila Andres and Ashtin. So, alam naman namin, isa kayo sa mga nagpasikat ng mga love team dito sa Pilipinas, nila Disken, di ba? Oh, how is it working with them? At anong nakikita niyong potential dito sa bagong love team na to? Andres and Ashtin. Actually, sobrang laking potential po. Sisimulan ko na sa, di ba, yung formula naman talaga is opposites attract. At dun pa lang, so kumbaga kikiligin ka pag medyo they come from the opposite side of the world, and then hanapin mo yung what's common in them, paano sila magkoconnect. So, dun pa lang sa personal background nila, yung parang na-excite ka na kung anong pwedeng mangyari once na yung plot is may love na sila sa isa't isa. Pero yung ako naman personally din, in launching a love team, hindi naman talaga siya dahil lang doon. Dapat din hinuho nila yung craft nila, yung acting nila, at yun naman yung gusto ko sa dito. She worked hard to get this role. She's been in the business for many years already, and finally she got this big role. At talaga namang sa set, kitang-kita mo yung hunger niya, yung gigil niya na patunayan yung sarili niya. And that's what I appreciate about her. Nagtutulungan sila. And yun, so kumbaga, ayokong sabihin na sila na yung next big thing, but of course with the, sana nga gano'n. Para nakaka-proud naman kasi syempre parang mga naging anak ko na rin sila. Wow, tito. Mga pamangkin, so parang, yun naman like for me as a director, alam ko naman yung purpose ko is for me to make the dreams of these actors come true. And if that means because of this project, they will hit it big in their future, in their career, then I will be very happy already. Thank you, Direk. Yung last question ko to the three lead cast, sila Robin, Andres, and Ashtin. Kasi parang you will lead the group. Kumbaga kayo yung pinaka-head of these three, di ba yung Mutiana Section E. Especially to Andres and Ashtin and Robin, how you work on your chemistry. Kasi nakita namin doon pa lang sa trailer kanina, like yung eksena ni Andres sa ni Ashtin, yung pagpindot ng ilong, something like that. So parang how you work on that? Parang nag-usap ba kayo or parang nag-workshop ba kayo? Yeah. Yung chemistry po namin tatlo, siguro mas naging okay after the workshop. Tapos, si Ash kasi, naka-work ko na siya before sa The Ship Show. And kaya hindi na kami nagkakayaan sa isa't isa. Tapos si Andres naman, nung una ko siya nakita, talagang nagulat ako Kaya, syempre mulak. Tapos, ang gwapo, tangkad. Parang kinakabahan ako makipagtrabaho sa kanya. Pero ayun, after the workshop, nag-aayaya na siya lumabas, nag-basketball kami, nag-food trip, kung saan-saan. Ayun, nakaklose ko na si Andres, kaya nawala na yung hiya ko sa kanya. Tapos, ayun, ang ganda na ng mga scenes namin. Abangan nyo guys. Ashtin, sabi nga launching mo to, napakalaking big break sa'yo. Opo. Ayun din, katulad din sinabi ni Rami, nagkasama na po kasi kami sa work before, so hindi na po ako ganun nahirapan at hindi po ako medyo nahihiya sa kanya. And kay Andres, na una nahihiya talaga ako, hindi ko alam kung paano siya i-approach kasi natatakot ako baka di mamansin, ganun. Pero hindi, siya pa yung naunang nag-approach sa amin lahat, tapos pinakilala niya pa yung sarili niya. And nung siguro ang effort na ginawa ko lang nung after namin mag-photoshoot ba yun? Nagawa ko GC namin tatlo para mas maging close kami. Tapos after nun, wala, okay na. Nag-chat na lang kami. Sobrang natural na lang, hindi na pinipilit. Yun po. Thank you. How about Andres? Para sa akin, feeling ko nga that the chemistry from day one for all three of us, nandyan na. You know, I felt like from the day that I met these guys, or everyone in the cast, like I felt comfortable, and I know as well that they felt comfortable with me after a while, maybe. Pero yun lang, I just felt na from day one, it was all the right things coming together. Kaya ganun. Thank you, and congratulations, Mutiana Section. Thank you. Alan Sam Cohen ng Stars Photo. Next up, it's Dolly Ann Carvajal ng Philippine Star. Dolly Ann, Andres. I'm still waiting for answers. Anyway, my question is, Section E is composed of rowdy students. If you don't mind, would you like to share the naughtiest thing you did in school?
naughtiest thing I did in school? Kailangan ko isipin yan Pero feeling ko is maybe tambay sa clinic to miss class, maybe. Naughty na yun, Good boy ka talaga. How about you, Robin? Meron ba? Siguro po, yung nahuli ako na nangungopia sa klase ko. Pinatawag ka sa principal sa office? Hindi, ako pinatawag po ako doon tapos parang sinabi ko pa, yung kaklase ko may kasalanan kahit ako talagang pumipilit sa kanya. Nako, huwag yung tularan. I mean, parang that's part naman of school life. Yes po. And, Andres, how did your college or high school yearbook describe you? My yearbook, well, di ko maalala pero parang mabait lang. Yun lang siguro ang naalala ko na nakalagay sa yearbook ko. Yun lang. Okay, thank you. Alright, thank you so much. Once again, that is Dolly Ann Carvajal of the Philippine Star. Next up, it's Pao Kanyamo of TikTok. Yeah, TikTok content creator. Thank you so much, Anarina. Thank you so much. Hello, Direk, and of course to the cast. Grabe, after watching the trailer, grabe, na-feel namin yung connection ninyo, yung kulit, yung kilig. And we cannot wait to watch it next year. Direk, paano nyo nagawa yung ganito? Paano may magic tong cast na to? Parang nag-jive in together at nakita namin sa trailer. I think yung first naman talaga, kaya siya naging ganun is because yung source material itself is very interesting and that's written by Lara. Yung Mutya ng Section E na may 315 million reads so far sa Wattpad. So yun, we were given with a good storyline and then from there, after namin nag-audition, laking tulong talaga ng workshops. Kasi most of these cast members, it's their first time to act. So, kumbaga, first time nila lahat, first time matutong mag-markers, everything, yung mga sinasabi ni Andres na reverse angle, mga ganun. So, interesting lang, nakakaano kasi lahat sila, even if it's their first time, lahat sila gusto talagang matuto at patunayan that they deserve the characters that they were given dito sa series na to. Kasi alam namin na yung Wattpad fans, they're really very protective of their characters. So, yun yung challenge sa kanila. Patunayan yun that you deserve their role. And yun naman yung nagustuhan ko. On their own, they bond, they help each other. Walang lamangan, tulungan talaga lahat. And siguro kaya dahil doon lumabas yung kakulitan ng mga cast members sa series. Pero kung kamusta naman pagtatrabaho sa kanila? Like, mababagit pa? Kamusta makukulit pa rin ba off-cam? AJ, sorry. Mababait sila. So, hindi ako, totoo talaga, mababait. Pero syempre, mga teenagers, mga, minsan mga makulit. Direct, sorry. Ay, hindi. Nothing na unusual, nothing na nagpiprima donna, wala. Yun yung gusto ko sa kasa to, walang prima donna, walang feeling entitled. Lahat talagang gustong patunayan. So, yun naman yung maganda working with newcomers. Wala pa silang ego. Wala naman lumabang sa batas, gumawa ng krimen. Wala naman. Thank you so much, Derek. And my last question is for Ashtin. Ashtin, kamusta naman? Since Sorry. Since ikaw na nag-iisang mutya, nag-iisang babae sa working with them sa isang room, kamusta naman yung experience mo at paano mo ito pinaghandaan? Masaya. Actually, sabi ko nga kanina, hindi ko talaga na-feel na nag-iisa akong babae. Sobrang comfortable ko sa kanilang lahat talaga. Parang kahit ano pwede ko sabihin sa kanila. Tapos, ayun, sobrang, I feel so blessed lang po talaga sa opportunity na to. Guided ka rin naman nila, no? Guided? Like, they're gentlemen? Oo, mababait sila lahat nung nakaraan. Kahit nakukwento. Nung nakaraan nga may sakit po ako. Tapos sila, AJ, are you okay? Tapos yung mga gamot, si Michael K. AJ na naman. Hindi totoo si AJ talaga, are you okay? Actually, gaganon sila. Bibigyan ng pagkain. Lahat sila mababait po talaga. Thank you so much. Thank you po. That's Pao Kanyamo, TikTok content creator. On to the next one. It's Ana Cerezo ng ABS-CBN. Hello! Congratulations! Kay Direk muna, Direk, pagka nagdi-direct ka sa kanila, gaano naman ang kilig level mo out of 10?
Siyempre, doon mo na. Actually, sobrang, ang bilis ko lang pakiligin. Actually, sige, ganito yun. Dalawa kasi love teams, di ba? May Jafer, ano yung isa? Ash, Jerry and Jafer. O, ayan sila. So, kahit, ayun, ano lang ako eh, mababaw lang ako eh. Mababaw lang ako, basta maayos yung acting nila, kinikilig na ako. Pero more than that din also, since sanay na, kumbaga ang dami ko nang dinidirect ng mga kilig moments, hindi ko minsan tinitingnan yung sarili ko. Mas tinitingnan ko yung mga staff sa likod. Pag nanonood sila, kinikilig. So naka-level 9 naman, 9 pa. Wala pa kami dun sa sila na eh. So siguro pag sila na, 10 na. For Andres naman, syempre di ba, yung trailer pa lang, kilig na. How does it feel rin na you're entering a love team na siniship ka na rin ng mga fans kayo ni Ashley ng Well, honestly, it feels really good. And tuwing na may eksena kami ni Ash, nakikilig talaga ako po kasi... Actually, totoo yan. Minsan sa kasi yan si Kiefer, ba't ka kinikilig? Yun nga, so kahit si Direk minsan he'll play music during the sequence, gano'n. So, you know, I feel it naman. good feeling. How about Great feeling. Great feeling. How about you, Ash? How do you feel na, alam mo yun, entering a love team, tapos siniship ka na rin kay, Andres? Ayun po, may mga naka-love team ako before, pero si Andres po yung nag-click po talaga. And sobrang, hindi ko po talaga in-expect. Hindi ko po talaga in-expect. Tapos syempre, Andres mulak na yan, no? Parang kinikiligin na naman. Ayun, so, sobrang thankful lang po talaga kasi wala po talaga akong in-expect. Pero parang answered prayer na din po. May kilig rin? Meron naman. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you so much. Ano yung attractive na feature na realize nyo while working together? For example, ano yung attractive kay Andres, ano attractive kay Ashley, ano attractive kay Robin? Ayun. Siguro physical na lang muna kasi hindi pa kayo masyadong nagkaka-work talaga na masyadong matagal. What do you find attractive sa inyong tatlo? Kasi kayong tatlo yung binipair, di ba? Ako po sobrang na-attract ako sa mga mata ni Ashton. And si wait lang. And si Ash po kasi sobrang maka-Diyos, sobrang bait na tao. Tapos sobrang kulit din. Yes. Ashton. Kay Andres na. Kasi kay Andres din ba? Kay Andres naman po, nakikita ko po na sobra sa kanya yung tatay niya. Kahit sa acting po. Kaya sobrang, siyempre pogi si Andres kahit paano mo titigan. Anong attractive sa dalawang boys? Kay Robin, gusto ko sa kanya yung smile niya. Sobrang charming kasi nito. Kay Andres naman, syempre, gwapo naman talaga to. Pero bukod doon, yung personality niya talaga. Andres? Sino muna? Si Robin Si o si Robin Ash? muna, kay Robin. Kay Rob, pinaka-attractive syempre yung buhok niya. Yes. Alam ko na. Agree ba? Okay. Tapos kay Ashton naman. Ay, marami ito. Pero yung smile niya, tapos, her personality really, she's really the sweetest talaga. So, Okay, thank you. Sa mga roles ng estudyante, di ba? So, may mga eksena ba during shooting days na para nakarelate kayo somehow? Uy, nangyari na yun, or nagawa ko na yun, or sa maintenance. Yung somehow nakarelate kayo sa mga scenes habang ginagawa niya. As a student. Ayun po, as Josh Benitez po, usually sa mga students po, lagi po tulog. Pero pag ginagawa ko, lagi pong tulog. Tulog, relate. Ay, during class? Habang nagka-klase? Oo po, during class. Good luck. Yeah, na-relate kayo sa mga scenes. Ako po yung pagkabuli ni
ako sa role ko kasi parang doing it naturally lang kapag binabanggit ko yung script ko tapos nambubuli ako kay lalo na kay JJ. Tsaka yung pagiging matakaw din po. For me naman, I think it's just like the playful energy talaga. Like, I just... Uy, ano ba? Gusto niyo ba mag-Tagalog na ako? Sige. Translator. Translator. Kapag tinagalog ko na yung buo, tibin niyo ako mamaya. Ikaw, Drew, Pero yung sa akin, talaga yung playfulness ni Belen. Kung bata pa ako, sabi ng mom kong sobrang kulit ko habang ngayon. And hanggang ngayon, and parang na-feel ko na I just love being a kid at heart talaga. Na kahit matanda na ako, I'm getting to that age where I'm taking more responsibilities. I just love to live life to the fullest and enjoy as much as I can. Mas lalo ngayon na mga kasama ko, they keep the energy up really good. And yeah. Thank you. Okay, so yung main cast, yung mga scenes na nakarelate ka while shooting. Siguro po yung mga pag nakikipag-away po kami. So, kapag away ka sa school, gano'n ba? Ako, dati po yung mga tropa ko po sa school. Yung mga bata pa po kami. So, relate pala. Ay, hala! Not so, not so good boy. Ako po siguro yung pag may tao, tinatago ko po yung pagkain para hindi maubos na. Diba? Kasi pag inalok mo, uubusin. Lahat. Oo, lahat. Lahat friends, classmates. Could you please repeat the question? How are you able to relate sa mga scenes na na-shoot nyo? Honestly, for me, di ko rin ma-relate for some kasi si Kiefer naman super masungit, tapos medyo may pagkabully siya, kaya I can't relate so much in that aspect. But I can relate sa characteristics niya na protective siya, and feeling ko lang leadership skills maybe. And last question kay Ashtin. Yan, isa sa mga tinilihan na eksena sa teaser, yung last part, yung Naughty Naughty, di ba? How was it? Kamusta yun? Totoo ba yun? May daya ba? Alam mo, hindi ko kasi napanood po. Yung trailer. Ulitin lang! Boss, yung third time. Sige. Pwede naman. Medyo naughty pa rin naghubad, di ba? Yun. Oo, yun. How was it? Ay, nagulat po talaga ako. Lahat sila nakahubad doon. Pero masaya, nakakatawa. Lalo na si AJ na naman. Ayun, ikaw, Hart. Ano ba si Hart? 6 mo. Hindi. Ayun, naman. Nakarelate. Okay. Mga scenes na nakarelate si Hart. Siguro po sa mga Mean Girls, maybe I was one of yung mga bulilit ng Mean Girls. Kasunod-sunod lang, okay. Ganun lang po. Thank you guys. Good luck sa series na to. Salamat po. Didero. Thank you. Erwin Ogawa, anong ganap? Uy, di daw nakita yung shirtless scene. Recreate natin. In person. Game. You have to wait for the episode which premieres on the 3rd of January. Okay po, tapos yung primer natin sa 27 ng Disyembre. All that in Viva 1 and then some. Okay, let's proceed everybody. Let's transition now to World of Joms, a TikTok content creator. Hi, good afternoon. So my question is for Derek. So Derek, medyo technical tong question ko. So based on the trailer, yung color grading is parang sa movies. Yes. So yun. So it is giving movie feels. Thank you. So is there any reason or inspiration for, or as to why the series push on having this kind of visuals? Kasi I wanna reach for the stars, di ba? Parang binigyan ako ng opportunity na ganito, but yung visuals parang same lang ng others. And I'm very thankful to my producers, Miss Nins, Miss Dagang, and my AP, Iris Lee, who's there sa likod. Sila talaga yung nagbigay sa akin ng
magandang equipment. Like Iris was pushing for Alexa Mini. That's a camera na ginagamit lang for film. Pero talagang pinush namin kasi yun yung best talaga na camera. And even sa grading, if you only know, ang dami naming mga mga behind the scenes, mga arguments, mga comments kung paano talaga yung look ng section E. So yun, so I'm blessed with a very also passionate cinematographer, si Steven Evangelio. Kumbaga lahat ng staff, kumbaga ang ano namin, sige, gawa tayo ng series na pang international Emmys. Joke lang. So kumbaga, yun, as a director, diba, kahit na Wattpad siya, gusto mo na ibigay sa mga Wattpad fans yung kung ano yung best na adaptation. So yun po yung dahilan. Thanks, Antare, Cinephile, and thank you, World of Drums. Next up is Shelly Grace Dolosa, a TikTok content creator. There she is. Hi, congrats po. My question is for Sam and Andres. Ano yung take nyo sa word na Nepo Baby? And do you take it as critic or compliment? Well, I try not to really think of it as anything really. I wouldn't say it's a compliment, or I wouldn't say it's a mean thing to say as well. At the end of the day, where we are born, we are not able to choose where we're born into, right? And that's out of my control. But more than anything, I'm just really grateful that I have really loving parents that are always there to support me above anything else. So, Sam? Wait, sorry, ano ba yung question mo? Ano yung take mo sa word na Nepo Baby and what, do you take it as critic or compliment? I mean, for me naman po, like, I don't mind. As long as, ito po kasi talaga yung passion ko, like, what I love to do. So, you know, like, either way, like, kung ano po ako, Nepo Baby or not, I feel like if anyone has the drive and the passion to do whatever they want, they can achieve anything. So, ayun po, just, I'm just happy to be here. And, abangan niyo po, ang muli ng Section E coming soon. Yeah! Another question po sa taas. Sinabi ni Ashley na hindi naman masama kung nasa Section E ka. When you were in grade school or high school, nagmamatter ba sa inyo if you were lower section or higher section? And if class, or directors, writers? Section A ako lagi eh. Sorry. Pero you know what? Kasi totoo, nung high school, section 1 talaga ako from first year to fourth year. But I realized 20 years later, pag may mga reunion, nararamdaman ko na hanggang ngayon may mga angst pa rin yung mga lower section. And nung ginawa ko yung series na to, naintindihan ko na. Kasi the way the people are judging kung sino yung mga nasa lower section, kumbaga hindi mo, yun nga yung cliche na don't judge a book by its cover, yun yung matutunan na sa series eh. Na just because they belong to the lower section ay wala na silang good qualities, wala na silang strength, basta kailangan na may maniwala, magbabago yung mga yun. So, words of wisdom. Pero so yun yung natutunan ko while doing the series. Yun po. May sino na mga lower section dyan, so ayan yan. Hello po, ako po hindi po ako naniniwala na section doesn't matter. Last section ako eh, bakit? Hindi naman, kasi parang feeling ko lahat naman pantay-pantay. Kasi ako nag-public na ako, nag-private na ako. Always transfer school ako. Kasi wala lang, ko lang. Hindi, ayun po. Feeling ko pantay-pantay naman lahat. Kasi meron din naman sa last section na matalino katulad ko. Kasi achiever din naman ako kahit last section. Number 2 most number of followers sa TikTok. Parang grades ko din po. Di po, ayun po. I call up yun. Sarah Jo, what do you wanna answer for him? For me, hindi masyado. Oh, okay. Okay. For me, hindi masyado nagmamatter yung section, although hindi ako makarelate masyado kasi yung school namin, super onti namin sa isang year level, so it was always only one section. Pero, syempre, when I was in grade school up to high school, hinahangad ko maging honor roll, ganun. So, feeling ko, in a sense, nagmamatter pa rin. I don't know.
Ravi. Hello po. For me naman, it didn't really matter. I think, actually, yung mga fans ng, ng mga supporters ng Merchandise Section U, minsan nag-message sila sa akin. Humingi sila ng mga good luck, ganun sa akin. So, yung lagi kong sinasabi sa kanila na lagi nyo tandaan na always do better than your previous self and huwag nyo i-compare yung sarili mo sa iba. Kasi it's your hard work that's gonna take you to, so for me, sections don't matter. And remember that it's your life at the end of the day. Just work hard, and as long as you're happy, you're doing what you want, go for it. No truer words spoken. Well put. Okay, so let's proceed now to the last member of the press. This is Oscars Recabar Jr. Hi guys. My question about this series. Ano mga social issues na natackle dito sa series na mga nangyayari sa school sa totoong buhay, such as bullying, so about differences in social status? Are there situations na natackle dito sa series? Hello po. Si Bix ba? Sorry, hindi ko... ayun, ang dami po actually. Parang akala mo parang simple lang siyang yung parang youth-oriented movie na about kalokohan. Pero ang daming subplots like first, mental health. Natatakal namin with somebody na isang character na yung heart niya na break at hindi siya nakapag-move on. Feeling of abandonment. Bullying, of course, nandun na yun. Different social issues, teenage pregnancy. We also, meron din kaming coming out of the closet, meaning what's the term? Sexual identity. So, ang daming themes ng series. Akala nyo, yun lang, pakilig lang, but, 16 yung boys. Lahat doon may kanya-kanyang kwento. At lahat doon ay mag-intertwine sa character din ni JJ sa Putya ng Section E. So, yun yung gusto ko sa kwento ni Lara. Akala mo it's seemingly pakilig lang or action film lang, but beyond that, ang daming tinakal na youth issues at hopefully, pag napanood ng mga teenagers, may matutunan din po sila. Alright.